Sa panahon ngayon, normal na lang ang paggamit ng filters at editing tools sa social media. Para sa marami, isa lang itong paraan para pagandahin ang mga larawan at ipakita ang best version ng sarili online. Subalit sa isang kaso sa Mexico, ang simpleng digital habit na ito ay nagdulot ng problema at pagkaantala sa pagresolba ng isang life or death situation. Sa state ng Chiapas, isang 30 anyos na babae na nagngangalang Grecia Guadalupe Orantes Mendoza, anak ng isang kilalang negosyante, ang biglang nawala matapos huling makita noong gabi ng April 12, 2026 sa bayan ng Ocosocoautla de Espinosa. Hindi ganon kalaki ang nasabing bayan. Isa itong lugar kung saan magkakakilala ang mga tao at mabilis kumalat ang mga balita. At noong mga panahon na nawala si Grecia, unti-unti na ring nababahira ng komunidad ng karahasan na talamak na sa maraming bahagi ng Mexico. Ilang araw lamang bago mawala si Grecia, isang pag-atake sa isang bar ang ikinasawi ng 4 na tao. Bukod dyan, may nauna nang nai-report na nawawalang tao noong buwan din ng Abril. Dahil sa mga insidenteng ito, nakaalerto ang mga otoridad at ang buong komunidad. Kaya naman nang nabigo ang kanyang pamilya na mahanap at makontak si Grecia, agad silang nag-alala at dali-dali siyang inireport na nawawala. Mabilis na inactivate ng mga otoridad ang ALBA Protocol, isang emergency response system sa Mexico para sa mga nawawalang kababaihan. Layunin nito na mahanap ng buhay ang mga babaeng nawawala sa lalong madaling panahon, gamit ang lahat ng resources ng Estado. Bilang bahagi ng proseso, naglabas ang pulisya ng missing person posters na ibabahagi nila sa iba't ibang ahensya, gayon din sa publiko. Dito, nakalagay ang larawan, mga pinakaimportanteng pagkakakilanlan at description ng nawawala. Sa poster ni Grecia, nakasaad kung ano ang kanyang huling suot, ang kanyang height, ang kanyang body build at timbang na 90 kilograms, at ang iba pa niyang features, gaya ng kanyang bilugang mukha at mga pekas sa magkabilang pisngi. Totoo at eksakto ang deskripsyong iyon, at higit sa lahat, mahalagang impormasyon ito. Ngunit aminin na natin na sa mga ganitong sitwasyon, hindi masyadong binabasa ng tao ang mga nakasulat na detalye. Bagkus, nakafocus tayo sa mukha at itsura ng nawawala, sakaling makasalubong natin ito. Ang litrato ang pangunahing visual tool na ipinapamahagi sa mga otoridad at search parties. Ito ang larawang inilalabas sa social media. Ito ang mukha na tatatak sa isip ng libo-libong ordinaryong mamamayan kapag naglakad sila sa kalsada, sumakay sa bus o nasa palengke at naghahanap ng isang taong maaaring nasa panganib. Gumagana ang sistema batay sa isang simpleng paniniwala na ang litrato na ibibigay ng pamilya ay tunay na nagpapakita kung ano ang itsura ng nawawalang tao. Sa kaso ni Grecia, ang mga larawang isinama sa poster ay direktang kinuha mula sa kanyang Facebook at Instagram profiles. Ngunit dito na nga nagsimula ang problema dahil sa halip na makatulong, mas nagdulot pa ng kalituhan ang mga larawan. Dahil sa sobrang paggamit ng filters, editing tools at AI enhancements, napakalaki ng naging pagbabago sa facial features ni Grecia. Iba ang itsura ng kanyang mga labi, iba ang kanyang ilong, nagbago ang hugis at proportions ng kanyang mukha, nagbago ang texture ng kanyang balat at naglaho na ang mga pekas sa kanyang pisngi. Ang babaeng nasa missing person poster ay isang digital creation lamang at hindi ang tunay na Grecia. At ang larawang yon ang siyang ipinakalat sa halos buong Mexico sa loob ng 4 na araw. Libo-libong social media users ang nag-share nito ng may mabuting intensyon. Umaasang may isang tao sa kung saan man na makakakilala sa babae at makakatulong para makauwi siya. Subalit habang nangyayari ang lahat ng ito, naging isang sikretong hadlang ang mga larawan. Walang kamalay-malay ang mga tao na kumikilos sila gamit ang maling impormasyon. Naging isa itong malaki at di inaasahang dagok sa search dahil sa mga kaso ng pagkawala, bawat oras ay mahalaga.
Ang unang ilang oras ang pinakakritikal para matagpo ang ligtas at buhay ang isang nawawalang tao. Sa kaso ni Gracia, bawat minuto na lumipas ay pasakit sa kanyang pamilya. Subalit makalipas ang 4 na araw, sa wakas ay natagpuan si Gracia na buhay sa highway na nagdurugtong sa Ocosocahuatla at sa munisipalidad ng Hiquipilas. Ayon sa opisyal na impormasyon, agad siyang binigyan ng medical attention matapos siyang matagpuan at walang naiulat na palatandaan na siya ay sinaktan. Dinala siya at iniharap sa Public Prosecutor's Office upang magbigay ng kanyang pahayag. Kinumpirma ng mga otoridad na siya ay wala na sa panganib at makakatanggap siya ng psychological support. Hindi isinapubliko ang naging salaysay ni Gracia, gayon din ang nangyari sa kanya sa 4 na araw ng kanyang pagkawala. Para sa pamilya ni Gracia, iyon na ang katapusan ng kanilang bangungot. Para sa mga otoridad, isa itong positibong resulta sa gitna ng napakaraming kaso ng pagkawala na may hindi magandang ending. Pero nang i-report ng local media ang kabuuan ng kwento, agad itong pinag-usapan sa social media dahil hindi makapaniwala ang mga tao na ang babaeng natagpuan at ang babae sa poster ay iisa. Kahit sa ang anggulo umano nila tignan ay magkaibang tao talaga ang mga yon. Sa una ay medyo naging katawa-tawa ang pangyayari, ngunit nang lumaon, ito ay naging seryosong paksa na nararapat pag-usapan. Sa mga kaso ng pagkawala, kapag hindi tumpak na ipinapakita ng isang litrato ang totoong itsura ng isang tao, nahadlangan ang rescue efforts at nasasayang ang napakahalagang oras. Sa isang sitwasyon kung saan buhay at kamatayan ang nakasalalay, ang digital perfection ay maaaring maging pinakamalaking hadlang sa pag-uwing ligtas ng isang tao. Ang naging issue sa kaso ni Gracia ay hindi unique o isolated. Dahil sa Mexico at maging sa iba pang panig ng mundo, napapansin na rin ng mga tao na laganap na ang paglalagay ng mga filtered selfies at edited photos sa mga missing person posters o maging sa mga wanted posters. Aminado rin ang mga otoridad na humawak sa kaso ni Gracia na dahil dito, bumagal at may posibilidad na nadiskaril pa ang kanilang investigasyon. Malinaw ang aral na dala ng nangyaring ito kay Gracia. Sa oras ng krisis, ang pinakamahalagang larawan ay hindi ang pinakamaganda o pinakaperpekto, kundi ang pinaka-totoo. Sana po ay nagustuhan nyo ang short video natin for today. Don't forget to like and share this video and subscribe na rin po kayo sa aking channel. Thanks for watching. Bye!